Through the years, we undergone so many enjoyable and memorable experiences. We were able to travel to different places. We enjoyed our cruise. Pero meron din pagkakataon na dumating sa aming buhay yung mga, say, problema like death threats. During my term as president, na-involve ako sa negotiation sa mga armed group sa Ilocos. Marriage is not always a bed of roses. So I have to negotiate for 6 months. Nag-negotiate ako going to the mountain until we gave in to their demands, na-release yung mga project manager namin. For almost 1 year, ganun ang naging buhay ko. Hinahunting ako ng armed group, patago-tago. Yung ordeal ko ended after the EDSA revolution. Pinagbili ko na yung bahay ko sa Marikina at tumira muna kami sa condominium sa Makati for it take us mga 2 to 3 years yata bago kami nagpatayo ng bahay dito sa Antipolo. Dito na kami nanirahan. Naranas din kami ng mga problema na iba't iba ng sizes, iba-iba ng colors, iba ang gravity. So isa na nga sa nangyari sa buhay namin ay yung nagkasakit yung aking anak. So for almost 1 year, punta kami ng ospital. Kala namin makaka-survive siya. Noong 2008, after playing golf, nakaramdam ako ng pagsasakit sa likod. So I was admitted, hindi na ako pinalabas sa ospital. And during that night, nag-collapse na ako. Dinala ako sa heart center doon. Inoperahan na naman ako ng change ng valve. After that, parang wala na kaming problema sa buhay. Lahat yung mga anak ko nasa estado, pamilya nila, maayos lahat. Kaya kami mag-asawa, padalaw-dalaw na lang sa mga anak namin sa Amerika para makita naman namin yung mga apo namin doon. After our retirement, we bought a 1.1 hectare lot sa Cabiao, Nueva Ecija, fronting the lake. Ngayon, nag-i-enjoy kami sa farm. Meron kaming native chickens doon, nangingitlog na ngayon. Nag-i-enjoy ka, tsaka nagtatanim kami ng mga gulay-gulay. Nalilibang kami at nag-i-enjoy si Teddy. Yun naman ang kanyang adhikain noon, kanyang wish na magkaroon siya ng isang farm, na merong tumitilaok na manok, na merong inaaning mga gulay. Sabi ko kay Lord, pagdating ng 2018, wala na kaming problema. Lahat ng problems na yan, ibinigay ko na lahat sa iyo, Lord. At alam ko na ma-overcome namin lahat yung mga problems. 50 years namin pagsasama, doon ko na-realize na ang pagmamahalan ay kailangan magpapasensya ka. Kahit na naranasan mo talaga yung mga kakulitan nitong aking partner. Hindi ka magtatanim ng galit. Don't let the sun go down with your anger. Kaya kami nag-aaway, ang ginagawa lang nito, dinadaan na lang, lumuluha na lang. After that, siyempre, gagawin mo naman, bayan mo lang, sorry, okay na naman kami. Ganun lang. Hindi yung lalayasan mo o ganon-ganon, maglalasing ka, whatever, hindi. Sa aking mga apo, na pagka kayo nagkaroon na ng pamilya, ng kanya-kanyang pamilya, ay dapat unang-una, siyempre kilala nyo ang Panginoon. You submit everything to the Lord. Our golden wedding anniversary is a day of thanking Him for all the blessings that He bestowed upon us. Salamat sa mga anak ko, mga manugang ko, sa mga apo. Alam ko na diyan naman sila lagi. I can still drive dun sa probinsya, sa farm, back and forth. Siguro
tansya ko, another 2 years, I can still drive. Kaya, thank you Lord for that. Habang kami ay matatanda na o mapuputi na ang aming mga buhok, nandun pa rin si Lord na i-guide kami, na ipoprotektahan kami wherever we go, wherever we are. Right from our very first kiss, I knew it'll end up like this. I'm not afraid to grow old if I have your hand to hold.